Hello guys! I'm back! On our previous vlog, pinag-usapan natin doon kung paano mag-register o gumawa ng sarili nyong profile mismo sa website ng Edmonton Police Service. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang aplikasyon upang makakuha ng dokumento hinggil sa Police Information Check or PIC or Vulnerable Sector Search or VS. At bago po natin isagawa ito, ipiprepare po muna natin ang mga sumusunod. Una, i-prepare ang inyong Social Insurance Number or SIN. Sumunod naman ay ang inyong driver's license o maging ang inyong passport. Pangatlo, mga detalye ng inyong current o kasalukuyang trabaho at kung kailan kayo nagsimula dito. Pang-apat, mga detalye ng inyong current address o kasalukuyang tirahan at kung gaano na kayo katagal na ninirahan dito. At pang-lima, ang inyong credit card na gagamitin sa pagbabayad ng inyong aplikasyon. Remind ko lang po uli kayo na isasagawa po ang aplikasyon na ito sa inyong desktop, computer, or laptop para iwas sa pagkakamali sa paglalagay ng inyong detalye. Ngayon, magbukas na po ng web browser, halimbawa na dyan ang Google Chrome. At i-type dito ang link na makikita nyo sa inyong monitor katulad ng www.policesolutions.ca/checks/services/edmonton/. At pag na-type na po ang kumpletong link, lalabas po sa inyong monitor ang Edmonton Police Service. Maaari nang i-click ang Already Have an Account o itong login sa bandang itaas. Every time na po kayo ay magla-login, kailangan pong i-click ang tatlong boxes na ito. At sa bandang ibaba, makikita ang part na verification code na isi-send sa inyong email. At pag okay na po, maaari nyo nang i-check ang inyong email. Kung hindi nyo po nakita sa inbox ang inyong email, maaari ito ay napunta sa spam. At kapag nakita nyo na po ang kanilang email, i-copy-paste o isulat ang code para maiwasan ang pagkakamali. Kailangan po na ilagay ang code dito. At kapag nailagay na po ang verification code, i-click ang Log Me In. At ito na po ang lalabas sa inyong page. Umpisahan na po natin ang aplikasyon. I-click lamang po ang icon na New Application sa inyong monitor. At ito na po ang lalabas sa next page. Sa pinakaunang bahagi ng page, makikita ang timeline ng inyong aplikasyon. Sa bandang kaliwa naman, makikita ang Date Started, sumunod ang Report, then Documentation and Date Provided o kailan ito na isumite. Sumunod naman ang Demographics at Date Provided, Payment Status at Receipt. Sumunod naman ang Authentication Status at ang huli ay Application Status. Ipinapakita lamang sa timeline na yan na kung naisagawa nyo na po ang bawat step ng inyong aplikasyon at kailangan green ang kulay nito, hindi pula. At sa bandang ibaba naman makikita ang mga trabaho o occupation na kailangan ng either Police Information Check o PIC o Vulnerable Sector Check o VS. For your reference, ipapakita natin yan sa inyong monitor. At sa bandang ibaba naman, in our case kasi, magre-request po kasi ako ng Police Information Check with Vulnerable Sector Check. Sa parting ito, dito nyo makikita ang halaga ng aplikasyon depende sa pipiliin nyong option.
Katulad ng nakikita nyo sa monitor, ang employment at government employment, day home, kinship, foster care at security guard, locksmith, private investigator ay nagkakahalaga ng $76. Sa post-secondary education, program admission, or practicum placement, ito naman ay $50. Sa volunteer naman, ito ay $15. At day home, kinship, foster care with prepaid token, ito naman po ay walang bayad. Halimbawa, ang kailangan natin ay underemployment na may halagang $76. I-click lamang po ang maliit na box katabi ng salitang employment. Pag na-click na po, sa bandang ibaba naman makikita ang part na reason for the police information check. Makikita po dito ang posisyon, halimbawa po kung kayo ba ay truck driver, file clerk, cashier at iba pa. Next ay ang inyong employer na kung saan nyo isusumite ang nirequest nyong dokumento. At ang pangatlo ay ang vulnerable clientele duties o yung responsibility ninyo sa inyong trabaho o kung paano kayo makikipag-interact sa inyong kliyente at maging ang age range nito. Maikling sentence lamang po ang kailangan ninyong i-type. Pag nailagay na po lahat ng impormasyon, i-double check po ulit ito. At sa pinakaibaba naman makikita ang vulnerable sector consent. Click lamang po ang box sa gilid ng I agree at i-click na ang submit and continue. At pupunta na po tayo sa pangatlong step at ito ay ang demographics. Sa part na po ito, ilalagay naman ang iba pang personal information katulad ng inyong middle name, other names used o nickname, gender, date of birth, place of birth, halimbawa Manila, Philippines. At sa bandang ibaba ay ang inyong contact information, ang inyong phone number at secondary phone kung mayroon. At sa bandang ibaba ulit, andyan ang Canadian Driver's License information. Ilalagay po dito ang driver's license number at province kung saan ito in-issue. Sa bandang ibaba naman makikita ang current employment information. Ilalagay po dito ang current employer kung saan kayo nagtatrabaho. At employed since o kung kailan kayo nagsimulang magtrabaho doon, year at month lamang ang ilalagay. Susunod naman ang residence or home information. Ilalagay po dito ang time at current address o kung gaano na kayo katagal naninirahan sa kasalukuyan ninyong home address. Years and months po ang ilalagay. Halimbawa po, 4 years and 2 months na kayong naninirahan doon. Then, ilalagay ang street address, unit number kung mayroon, at ang inyong postal code. Basahin ang bandang ibaba. For police information check with vulnerable sector search applications, dito makikita kung saang jurisdiction nagpo-provide ng vulnerable sector search ang Edmonton Police Service. At ito ay ang City of Edmonton, Beaumont, Morinville, Fort Saskatchewan, Leduc, Sherwood Park, Spruce Grove, St. Albert, and Stony Plain. At kung hindi po kabilang ang lugar ninyo sa mga jurisdictions na ito, maaaring i-check sa inyong local RCMP kung saan pwedeng mag-request for VS. At sa bandang ibaba naman makikita ang Confirmation of Residence. I-click lamang po ang yes dahil within Edmonton City tayo nakatira. Sumunod naman ang address history. Lalagyan lamang po ito ng detalye kung kayo po ay nag-move ng address sa nakaraang 5 taon. Kung hindi naman po, skip nyo na po ito. At sa pinakahuling bahagi naman ay ang do you have a criminal record to declare? If wala, i-click ang no sa tabi ng self-declaration. Double check nyo po ulit ang mga detalye mula umpisa. At pag okay na po, i-click ang Submit and Continue. At lilipat na po tayo sa step number 4 o Payment Status. Kaya naman, ihanda na po ang inyong credit card or debit card. Sa page na po na ito, makikita ang mga impormasyon ng inyong inilagay sa demographics. I-double check po ulit dahil ito ang mga impormasyon na ilalagay sa inyong dokumento. Hindi nyo na po kasi mababago kung halimbawang may maling spelling matapos na kayo ay magsagawa ng payment. Kapag tama na po lahat ang detalye, sa bandang ibaba makikita ang summary ng inyong babayaran.
At pag okay na po, maaari nang i-click ang I agree, proceed with payment. Sa next page, dito na po ilalagay ang detalye ng inyong credit card. Matapos ilagay ang lahat ng detalye, i-click na po ang place your order sa bandang ibaba. Sa ikalimang step naman, andyan ang authentication status. I-click lamang po ang continue to the authentication stage. Sa authentication part na ito, dito na po kayo sasagot sa mga katanungan ng Edmonton Police Service. At kailangan po tama ang inyong sagot at hindi lalagpas sa time na ibibigay sa inyo. At kung hindi po ito may isasagawa ng tama, maaari kayong hindi mabigyan ng clearance or certificate dahil sa nabanggit na dahilan. At hindi po refundable ang inyong ibinayad. Kaya naman, na kailangan pong stable ang inyong internet connection at aware kayo sa time sa pagsagot ng alinmang katanungan ng Edmonton Police Service. Ang timer po ay makikita sa kanang bahagi sa itaas ng bawat tanong. Bago magsimula, ang mga tanong naman ay tungkol o related sa mga impormasyon sa inyong consumer credit report na isinasagawa ng TransUnion. Kaya alamin po ang detalye ng inyong bank account at credit cards. Maaari ring itanong ang inyong SIN, ang inyong age, ang inyong previous employer, kaya tandaan din po na inaalaw kayo ng isa lamang na maling sagot. Kung hindi po kayo sigurado sa inyong sagot, maaaring putulin ang step na ito sa pamamagitan ng pag-log out sa inyong profile upang hindi maapektuhan ang inyong authentication status. At balikan na lang ulit kung kayo ay ready na muli. Kapag kasi clinic ang abandon o cancel, identity authentication process will be abandoned at kailangan nyo na pong pumunta sa police station in person para dito. At kung successful po ang inyong authentication, sa next step na po kayo. Dito na makikita ang application status. Nakasaad po sa atin na your police information check application has been submitted and will go into a queue based on the date it was authenticated. May statement din po sila na if you received a message that you failed authentication, you must follow the instructions in that message and upload your ID before we continue your application. Kaya po case-to-case din po ang inyong application, depende yan sa assessment nila sa inyong aplikasyon. Kung wala naman pong aberya, mag-intay po ng 10 business days upang ma-release ang inyong dokumento in PDF file na makikita rin sa inyong profile. Kaya ugaliin din pong i-check ito from time to time. Magsisend din naman po sila ng email na nagsasaad na your police information check has been completed o kung kailangan pa po nila ng further information galing sa inyo. Kaya lagi po ring i-check ang inyong email hinggil sa inyong aplikasyon. At para naman po sa mga nag-request ng vulnerable sector search, may time na sila ay mag-request ng inyong fingerprint, ngunit ito po ay paminsan-minsan lamang nangyayari sa ibang aplikante. At kung halimbawa pong na-receive nyo na ang inyong dokumento at nakita nyo pong may maling details o spelling at ang mistake is in their part, maaari nyo po itong ipakorek sa pamamagitan ng pag-email sa kanila. O ayan guys, successful ang application natin today at mag-iintay lamang tayo ng 10 business days para sa PDF file. I hope nakatulong po ang vlog na ito sa inyo at para naman po doon sa nakagawa na ng registration or new application, maaari nyo pong i-share ang inyong experience or kung meron po bang update sa pagbabago ng prosesong ito, you can comment down below sa ating vlog na ito or share it to our Facebook page na Trip ni Mike. That's it for now. See you next time. Bye! That's it for now. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Trip ni Mike. Like this video by clicking the thumbs up down below and hit the notification bell for more updates. Follow nyo na rin po ako sa social media accounts like Twitter and Instagram at Trip ni Mike. Like my Facebook page, Trip ni Mike. Thank you for watching. See you again!